Hello mga kapugi. Ngayong sa video na to ay share ko kung paano ang step by step para makapag-apply dito sa South Korea. Una-una, kailangan yung mag-aral ng Korean language, no? Dalaan kayo sa basic. Ano bang maganda mag-enroll sa KLC or self-study? Ang may advice ko po ay maganda mag-enroll sa KLC. May bayad nga siya pero i-guide kayo kung ano yung step by step na aralin nyo simula umpisa hanggang sa kayo ay matuto. Saka i-guide nila kayo, no? May mag-guide sa inyo pag nasa KLC kayo kung paano yung proseso ng sa i-registration at saka registration sa exam at saka kung ano yung mga size ng mga picture na kailangan mong ipasa. At saka pag nag-aaral ka na ng Korean language, kailangan habang nag-aaral ka ay i-process mo na yung passport mo. Kung wala ka pang passport, dapat kukuha ka na ng passport, magpa-appointment ka na kasi pag may registration na, may schedule na ng exam, kailangan yun siya, yung passport. Isa yun sa mga requirements, kaya kailangan mong kumuha ng passport habang nag-aaral ka ng Korean language. Ilang taon ba ang pwede ditong mag-apply? Ang required po na edad ay 18 to 37 years old. Yung iba sinasabi nila 38 years old yung age limit hanggang 38. Pero kapag nag-aral ka pa, simula pag-aaral, aabot pa kasi yan ng mga 5 months hanggang isang taon. So, baka kung 38 ka na mag-aral, medyo kuha na yung edad mo, baka maabutin na sa age limit. No? So, 18 to 37 yung mas pinaka-okay. So, pag nakapasok ka na sa registration, sa exam, may evaluation pa yan at saka pagkatapos ng makapasok ka sa evaluation ay dire-diretso na yan, maglalabas yung DMW ng schedule ng exam mo at saka kung kailan yung exam mo, saka ka pa lang mag-exam kung na-schedule ka na. At saka dati nung PLT21, tatlo yung binyo, may DMW Manila, may La Union at saka yung may Aklan. So ako po ay sa DMW Manila ako nag-exam. Medyo malayo-layo kasi sa probinsya ako, Mindanao. At saka pagkatapos mo maipasa yung EPS topic exam, maghihintay ka na naman ulit ng schedule para sa round 2 na exam. Ito yung tinatawag na skill test, no? Yun yung interview, tapos may mga command. Saka pag nakapasa ka sa round 2, yung skill test na tinatawag, doon na magpapasa kayo ng medical pre-med ninyo, no? Para pag okay yung medical nyo, yung resulta, fit to work, ipapasa nyo yun through online sa DMW at saka doon ka palang mapapabilang sa tinatawag na roster or yung pagpipilian ng mga company na dito sa South Korea. At saka maswerte ka kung mapili ka agad, no? Kasi umabot yan ng 5 to 2 years yung paghihintay ng iba sa roster. Buti ako pinalad 1 year lang na hire agad, no? Saka pag na-hire ka na, siyempre pipirma ka ng kontrata tapos ipapasa mo na naman tapos siyempre mag-training ka na sa DMW at saka mag-medical ka ulit, no? Yung re-medical na tinatawag, no? Yun na yun. Tapos pag okay na, may mga guide yung DMW kung anong mga gagawin, tapos visa process ka, tapos schedule na yun kung kailan ang flight mo, tapos siyempre handa mo na yung mga gagastusin kasi sa'yo lahat yung gastos, walang agency, walang magkukuan na broker sa'yo kasi government to government ang process pag nag-apply ka sa South Korea as an EPS worker. At saka pag dating nyo sa South Korea, pagbaba nyo ng airport, susunduin kayo ng
bus sa training center at saka pagdating nyo sa training center, may medical na naman kayo ulit. So, yan lang muna. Good job. Good luck sa mga APS aspirant na nangarap din na makapunta dito sa South Korea. God bless everyone.